Isipin mo ito ka-TH, huling mga araw na ng World War II. Bagsak na ang depensa ng mga sundalong Hapon at papalapit na ang mga pwersang Amerikano. Sa gitna ng walang humpay na pagbobomba, may mga huling misyon na hindi nakatala sa mga karaniwang kasaysayan. At yan ay ang pagtatago ng mga huling bulto ng kayamanan ni Yamashita. Hindi na lang tayo nag-uusap dito tungkol sa mga ordinaryong gintong bar na madaling ibiyahe. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga sagradong estatwa, mga gintong Buddha na may pambihirang bigat at halaga na literal na isinililyado sa pinakamalalim, pinakamadilim at pinakadelikadong bahagi ng ating mga isla at mga guhong lungsod. Nasaan na nga ba ang tanyag na Golden Buddha ng Corregidor? Nalubog na nga ba ito sa ilalim ng dagat o naghihintay lang sa ilalim ng mga gumuhong tunnel na binasag ng digmaan? Sa video na ito, mga ka-TH, hihimayin natin ang mga teorya, ang mga marka at mga sikretong daanan na maaaring nag-uugnay sa koridor at sa makasaysayang pader ng Intramuros. Kaya umupo ng maayos dahil magsisimula na ang ating malalimang pagsusuri. Kapag nabanggit ang Corregidor Island, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay ang sikat na Malinta Tunnel. Pero para sa ating mga treasure hunter, alam nating ang ibabaw na bahagi ng Corregidor ay dulo lamang ng isang napakalaking iceberg. Sa sarili kong pagbasa at pagsusuri sa mga lumang tala at kwento ng mga nakaligtas sa digmaan, ang buong isla ay parang isang higanting vapor na puno ng mga lihim na silid sa ilalim ng lupa. Hindi lamang Malinta Tunnel ang naroroon. May mga literal, may mga lateral tunnels, mga natural na kuweba, at mga lumang imbakan ng bala na ginamit ng mga sundalong Hapon bilang mga huling taguan ng kanilang deposito. Ayon sa mga nakalap nating impormasyon, nang mapansin ng mga sundalong Hapon na hindi na nila mailalabas ang mga nakuha nilang gintong Buddha dahil sa blockade ng mga Amerikano sa dagat, nagpasya silang selyuhan ang mga ito sa pinakamalalim na bahagi ng isla. Dito na papasok ang tinatawag nating C-factor o ang epekto ng dagat. Sa paglipas ng mahigit 8 dekada, ang lupa sa Corregidor ay dumanas ng matitinding pagyanig, pagguho at pagbabago sa geographic structure dahil sa natural na galaw ng kalikasan. Marami sa mga kuwebang ito na dati ay tuyo ay madaling pasukin. Ito ay dati ay tuyo at madaling pasukin ay tuluyan ng nalubog sa tubig alat. Isipin mo ang hirap na kailangang harapin ng isang treasure hunter. Hindi ka lang basta naghuhukay ng lupa. Nakikipagbuno ka sa gumuhong semento, mga natatabo ng tunnel na ngayon ay pinasok na ng tubig dagat at ang banta ng tuluyang pagguho ng kisame ng kuweba kapag nagkamali ka ng galaw. May mga teorya rin sa kalapit na Caballo Island. Ang maliit na islang ito ay may sarili ring mga lihim na kuta. Sa aking sariling pagbasa sa takbo ng huling depensa ng mga sundalong Hapon, mas madaling mag-iwan ng deposito sa isang maliit, hindi gaanong binabantayang isla tulad ng Caballo kaysa sa mismong koridor na naging sentro ng pagbobomba. Ang hamon ngayon ay kung paano babasahin ang mga marka na iniwan sa mga bato malapit sa baybayin bago pa man ito tuluyang kainin ng agos at asin ng dagat.
Ngayon ay iwanan muna natin ang isla at dako naman tayo sa sentro ng Kalakhang, Maynila, ang makasaysayang Intramuros at ang port area. Noong kasagsagan ng Battle of Manila noong 1945, naging napakabilis ng takbo ng mga pangyayari. Dahil sa mabilis na pag-abante ng mga pwersang Amerikano, naisip ng mga sundalong Hapon na wala na silang sapat na oras para ibiyahe ang mga nakuha nilang deposito patungo sa mga kabundukan ng Cordillera o sa iba pang ligtas na lugar sa Hilaga. Kaya ano ang ginawa nila? Ginamit nila ang tinatawag nating quick hide o mabilis ang pagbabaon sa mismong lugar kung saan sila nakukubli. Ang Intramuros, ang Intramuros bilang isang walled city na itinayo pa noong panahon ng Espanyol ay siksik ng mga lumang gusali, simbahan at mga kuta na may malalalim na basement at mga secret wall na o lumang balon. Ang mga basement na ito na madalas ay may makakapal na pader na bato ang naging perpektong lokasyon para sa mabilisang pagtatago ng kayamanan ni Yamashita. May mga lumang kwento mula sa mga nakaligtas na sibilyan na nakakita sa mga sundalong Hapon na may dalang mga mabibigat na kahon papasok sa mga silong ng mga simbahan tulad ng San Agustin o sa mga guho ng Fort Santiago. Ngunit lumabas silang wala ng dala. Pagkatapos nito, sasabog na lang ang bahaging iyon ng gusali dahil sinadya nilang gumuho ang istruktura upang tabunan ang pinto ng lihim na silid. May mga sikat na urban legend sa Maynila na kapag may mga ginagawang malalaking construction o rehabilitation sa loob ng Intramuros at port area, bigla na lang natitigil ang trabaho. At bakit? Dahil may mga ulat na may nakikita sa ilalim ng lupa, mga lumang silyadong pader o di kaya'y mga bakal na pinto na hindi nakatala sa modernong blueprint ng lungsod. Ang mga lumang balon na madalas makita sa mga bakuran ng mga lumang bahay Kastila ay hindi lang pala imbakan ng tubig noon. Ginamit din itong lagusan patungo sa mga tagong silid sa ilalim ng lupa kung saan posibleng nakalagay ang mga hinahanap nating deposito. Para sa atin bilang mga treasure hunter dito sa Pilipinas, ang paghahanap sa loob ng isang urbanisadong lugar tulad ng Maynila ay isang napakalaking sugal at hamon. Hindi gaya sa kabundukan na malaya kang makapaghukay. Sa lungsod ay limitado ang iyong bawat galaw. Karaniwan sa ating mga ka-TH ay walang access sa mga mamahaling kagamitan. Kaya umaasa lang tayo sa talas ng ating pakiramdam, talino sa pag-analyze ng mga marka, at tiyaga sa mano-manong paghuhukay gamit ang mga simpleng kagamitan. Ang pinakamalaking kalaban sa paghuhukay sa ilalim ng Maynila ay ang ground water table o ang mataas na level ng tubig sa ilalim ng lupa. Lalo na't napakalapit ng Intramuros sa Pasig River at Manila Bay. Kapag naghukay ka ng 3 hanggang 5 metro pababa, siguradong sasalubungin ka agad ng tubig. Kung wala kang sapat na kagamitan para mag-pump out ng tubig, ang paghuhukay ay nagiging mapanganib dahil madaling gumuho ang malalambot na lupa sa paligid. Bukod pa riyan, kailangang isaalang-alang ang integridad ng mga matatandang pundasyon ng mga katabing gusali. Isang maling hukay mo lang, pwedeng gumuho ang isang makasaysayang pader na magiging sanhi ng kapahamakan. Dito nagiging ginto ang halaga ng mga lumang mapa at dokumento. Ang mga lumang mapa ng Maynila
bago ang digmaan ang nagiging gabay natin. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga lumang daanan ng drainage, mga nakaraang sapa na tinabunan na ngayon, at mga orihinal na layout ng mga lumang simbahan, mas madali nating matutukoy kung saan ang mga posibleng lokasyon ng mga secret well o silyadong basement. Ang bawat marka na nakaukit sa mga lumang bato, mga cross, tatsulok o mga kakaibang guhit ay kailangang basahin ng may pag-iingat dahil ito ang nagtuturo kung nasaan ang ligtas na daan at kung nasaan ang mga nakatagong patibong. At bilang pagtatapos, ang kwento ng kayamanan ni Yamashita ay hindi lamang isang simpleng alamat ng ginto. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan na patuloy na nagpapagising sa ating kuryosidad. Ang deposito na iniwan ng mga sundalong Hapon ay hindi lang nakatago sa malalayong gubat o matatayog na bundok. Maaaring ito ay nasa ilalim mismo ng ating mga paa habang naglalakad tayo sa mga kalsada ng Maynila o kaya'y tahimik na kinalawang na sa ilalim ng asul na dagat na nakapaligid sa Corregidor. Kayo mga ka-TH, ano ang inyong opinyon? Naniniwala ba kayo na may mga gintong Buddha na nakatago pa at naghihintay sa ilalim ng intramuros o sa mga misteryosong kuweba ng Corregidor? O sa tingin ninyo ba ay nakuha na ito ng mga naunang naghanap ng palihim? Ibahagi ang inyong mga teorya at karanasan sa comment section sa ibaba. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.